Okay po. So let us continue our discussion. So again, let us recall yung formula. Gas capacity. So, okay, so we are going to determine first the gas capacity. So, diba, ang assumption natin dito is we have the gas and we have the fluid. Wala tayong, hindi natin i-account dito sa computation natin ang solids. So kasi separate yung computation for sun control, for sun management. Anyway, ang assumption natin dito is gas in liquid. So liquid can be water, it can be oil, or it can be oil and water. Okay. So, compute natin yung gas capacity. Okay? So, ang sabi, pag daw nag-flow ang gas inside the separator, it moves upward or sideways above the liquid. So, basta lagi siyang above the liquid. Kasi mas lighter siya sa liquid. Kung masyadong mabilis yung movement ng gas, masyadong mabilis yung velocity ng gas, ang mangyayari niyan, kung halimbawa, di ba may gas-liquid interface tayo? May gas-liquid interface tayo. So, kung masyadong mabilis ang flow ng gas, okay, ang tendency ng gas is, yung dito sa gas-liquid interface, yung ibang liquid droplets na nandito, sa interface nila, ang mangyayari, madadrag niya or mahihila niya yung liquid. Ayan, pag masyadong mabilis. Pag masyadong mabilis yung hangin. Okay. So, yun yung nagkakreate ng carryover. Ang carryover ay nangyayari yung gas natin, yung gas bubbles natin ay may nahihilang liquid droplets. Titin ko ha. Ang carryover ay nangyayari pag yung gas bubbles natin, ito yung solid liquid, ito yung gas liquid interface ha. Interface. Pag yung gas bubbles natin ay may nahihilang liquid droplets. Sorry, na si Ma'am pag nahapon na pag yung gas bubbles natin ay may nahihilang liquid droplets. So, ang tawag doon carryover or gas carryover. Ayan. So, para maiwasan natin yung ganung phenomenon, kasi kung may nadala ditong may nadrag na liquid droplets, mababa ang separation efficiency. Bukod doon, maaapekto yung integrity ng separator. So, para maiwasan yung ganitong phenomenon, ililimit natin yung kailangan natin malimit yung gas velocity. Ano yung minimum gas or maximum gas velocity para hindi magkaroon ng carryover. Naintindihan niya yung formula. Gas. Naintindihan. Okay. So, ang gagamitin po natin ay ito, Souders-Brown rule. So, ang Souders-Brown rule, ang gagamitin natin ay itong velocity. Ang gas capacity kasi ay limited. Nakadepende siya sa kung gaano kabilis yung flow ng gas. Dahil tayo naman class, ang pinag-uusapan naman natin dito ay continuous. Hindi naman tayo mag-match. Dire-diretso ang flow. Per second, dire-diretso siya. So, kaya gas capacity is represented by the gas velocity, which is determined by the use of Souders-Brown. So, ang formula ng Souders-Brown is K. This is usually given the sizing constant in meters per second times the square root of density ng liquid minus density ng gas over density ng gas. So, take note that higher density differences, pag malaking difference ng density ng liquid at gas, at mas mataas ang pressure, okay? Mas malaki din ang K-value natin. Okay, so kung hindi ko ibibigay sa inyo itong K, at for example ay i-determine nyo ito, pipili kasi kayo ng value ng K, may table kayong paggagamitin. So anyway, kung halimbawa, ipapadetermine kayo sa inyo, at maling value ng K ang inyong na-determine, okay, kung kunyari, ang K inyong na-determine ay, kunyari ay 4, instead of 2 lang, ang tama. So, magkakaroon ng carryover kasi ibig sabihin ng K, mas mabilis ang magiging flow ng fluid. Kasi ito yung multiplier diba? Kung mas malaki yung K, mas malaki ang magiging velocity natin. Correct? Tama? Plus,
Okay. So, pag masyadong mataas yung value ng K, masyadong magiging mabilis yung velocity. Again, pag mabilis ang velocity, may carry over. Pag naman, halimbawa, masyadong mabagal yung flow natin, no? Magkakaroon tayo ng oversizing. Oversizing ng separator. Ayaw yun ng mga client. Ano kung halimbawa tayo kung company na nagde-design ng separator o kaya tayo mismo yung client at tayo mismo yung gagawa ng preferred nating design for separator, hindi economically viable na ikaw ay mag-oversize. Okay? Kasi tataas yung tataas yung ating costing. Next natin is the gas cross-sectional area. Gas cross-sectional area naman is represented by this as G. Ito yung formula. This is the volumetric flow rate of gas. And this is the velocity. Okay, yung gas capacity. Huwag malilito ha. Again, gas capacity is represented by the gas velocity. Naintindihan class? Ang term talagang ginagamit is gas capacity sa separator design. Okay. Ang gas volumetric flow rate usually given in cubic meters per second. Kung mali ang unit, di ko convert na. Usually ang ginagamit natin is ay unless otherwise specified. Okay. So, ito class, ito yung ating formula ng A sub G. Kunyari, itong formulang ito, ang assumption ay, halimbawa, ito yung vertical separator. Ang ina-assume nitong formulang ito ay, ina-assume nitong formulang ito ay 50-50. 50% liquid, 50% gas. Ito. Ang assumption niya, ito siya. Pero diba, in real life scenario, hindi naman siya 50-50. Kasi, sabi, nagamit tayo ng vertical separator pad, mas madami ang gas kaysa sa liquid. Isa pa, hindi din naman na determine ng orientation or ng configuration ang ratio ng gas to liquid. Nag-iiba siya, depende sa weight. So anyway, ito ay less accurate. Itong A sub G, this is represented by A required. A required ang tawag natin dito. The required area for the gas phase is equivalent to the gas cross-sectional area using this formula. This is the maximum. Kasi ina-assume nito 50%. Ito yung required. Again, ang ina-assume nito yung 50%. So, maximum ito. Ito yung nire-require niya. 50%. Excuse me. Okay. So, meron tayong mas precise na formula na ginagamit for the gas cross-sectional area. Dito, ina-account na circular segment yung ating container. Yung cross-sectional area niya. Diba, dahil cylinder naman usually ang ginagamit natin. So, ito yung formula, mas precise formula for Opo. Opo.
Okay po. Okay, let us continue our discussion. So, ito yung ating formula ng AG. Again, dalawang formula ng ating gas cross-sectional area. Baka mo dito. Itong isang formula, this is the required, required gas cross-sectional area. Okay, that is the required gas cross-sectional area. The next one is, ano tawag ko sa sunod? The other one is the true gas cross-sectional area. This one. Itong mahabang formula. Okay? So, gagamit tayo ng radius, ng height. In SI yan lahat. Tapos, ayan, ganyan lang siya. Radius at height lang naman ang kailangan yan. Ma'am, saan po galing ang radius at height? Kayo po ay mag-trial and error ng radius at height. Trial and error, ha? Okay? So, ang A sub L natin, or yung area ng liquid natin, okay? Diba ito yung area ng gas. Ang i-determine naman natin ay area ng liquid. Ang area ng liquid, madali lang. Kasi, dinerive lang siya dito sa A sub T. Okay? Ang A sub T natin ay equal sa A sub L plus A sub G. Ano pong ibig sabihin? Ang total area ng separator ay equal sa area ng liquid. Okay? Plus area ng gas. Ang assumption natin, gas at liquid yung dito. No. Ngayon, pwede mong ma-derive dito sa formulang ito ang area ng liquid. Kasi ang area ng ating separator, itong buong area ng separator, geometric area ng separator natin, A sub T, ay equivalent sa pi r squared. Kasi ito ay ang cross-sectional area ng ating separator ay circle. Kaya A sub T is equals to pi r squared. Nakakasunod class. Nakakasunod po. Okay. So, ang A sub L natin class ay A sub T minus A sub G. Saan po ito nanggaling? Dito po sa formula ito. Bakit po ganito mga formula ito? Saan nanggaling? Dito po. Sa separator natin. Diba? Ang separator natin may dalawang section. Isa para sa liquid, isa para sa gas. So, pag pinag-plus mo ang area ng liquid at area ng gas, meron kang total area. Ang area nito ay nagre-represent lang sa area ng cylinder, buong area ng cylinder. Halimbawa, meron kang alcohol. So, sa alcohol natin, di ba, meron tayong, dyan? Yung natin is in mist, di ba? Ayan, pag in-spray natin siya in mist. So, halimbawa, meron kang container ng alcohol. Ang nare-represent ng A sub T ay yung container mismo ng alcohol. Ay yung buong container ng iyong alcohol. Kung halimbawa, nakalagay nun sa may bar ng alcohol na 60 ml, okay, 60 ml yung alcohol. Ibig sabihin, ang A sub T niya is 60. Yung volume pala ko. So, 60 ml. Wait lang.
Okay, pasensya na po ha. Kailangan i-rest ang voice ni Ma'am dahil medyo nag-lessen na yung frequency ng ubo, kaya hindi dapat maabuso ang boses. Okay. So, yung isang natin, excuse me. So, yung diameter ng ating separator ay pwedeng makuha dito sa formula ng ASAP. Okay. So, next naman natin ay yung liquid hold-up length na tinatawag. Alam nga mahirap doon. Hindi mo natin kita kung Liquid talaga nila hold-up. minimation Ano yung pag game sinabi ngayon. liquid hold-up Hindi length? kaya na nilang dayain. So, di ba na-determine na natin kanina kung ano yung area ng liquid, yung ASAP natin. For this given properties and volumetric quantity of liquid, ito yung ASAP kunyari. Sa vertical, ito yung ASAP natin. Okay? Yan, ito yung ASAP natin. Okay. Ano naman ito? L sub H. Yan, yung liquid hold-up length. What is the liquid hold-up length? Okay. So, ang formula ng liquid hold-up length ay yung volumetric flow rate ng liquid, yung retention time, at yung ASAP, yung liquid cross-sectional area na nakuha natin kanina. Okay. So, ito, given ang T sub H given. Binanggit ko lang dito yung mga typical T sub H or retention time based on API to J. Pero ibibigay ko po ito sa inyo, ang exact value. So, anyway, based on API to J, ang typical values ay 1 to 2 minutes kung oil-water separation. Kung halimbawa naman, foamy, yung crude oil, 3 to 5 minutes. Ano? Kasi kailangan bigyan ng enough time yung foam para mag-settle. Kaya mas matagal yung retention time pag mas matagal ang retention time pag foamy yung crude. Okay? So, pag na-determine na yung L sub H, okay? Ang next naman natin i-determine ay yung L total natin plus allowance. Okay? So, yung L total natin plus allowance. Okay. So, ito kasi 2 times diameter. Itong 2 times diameter. 2 times diameter. Ang L sub H natin, again, ay liquid hold-up. Ngayon, kinocompute natin itong L total, ibig sabihin, ito siya, may allowance na 2 times the diameter. Ayan, ito siya. Itong 2 times din na ito ay allowance. Para daw saan? Sa inlet calming at outlet polishing. Kasi halimbawa, kung tayo ay kahit meron tayong diverter dito, may ganyan siya. Okay? So, minsan, itong ASAB-L natin nagkakaroon ng slashing na taas na ganyan. Diba? Ayan. So, halimbawa, magkaroon ng ganong instances, meron tayong allowance na hanggang dito. Kasi nga, hindi pwedeng magkaroon ng direct contact ng tubig sa yung liquid sa gas. So, itong 2D na ito, ito yung allowance. Naintindihan? Plus. Naintindihan? Naintindihan, class? Eh, kasi si Jello lang lagi ang nagre-react. Hindi ko na nakikita yung iba, kaya ko tinatanong. Okay. And then the next ay, after natin ma-determine itong L total, again, na nare-represent ito ay liquid ha. This is for liquid. Sana naintindihan mo kung bakit kailangan ng 2D. Okay, ang mist eliminator natin ang atin namang i-design. Okay? So, sa design ng mist eliminator, para ma-design ng mist eliminator, kailangan natin i-determine ang phase velocity. Ang phase velocity is represented by V sub F. Okay? V sub F. Ang Q sub G natin is the volumetric flow rate of gas. Okay? Volumetric flow rate of gas. Ang A sub F naman natin ay frontal area of the mist eliminator. Okay? So, halimbawa, ito yung ating mist eliminator. Ano? Ang frontal area or AF natin ay ito. Di ito,
At ito. Yan, yun yung frontal area. So, kung i-imagine mo siya, para siya na yan, ito yung frontal area, yung E-subject. Naintindihan class. Mist eliminator ha, we are talking about mist eliminator. So, ang formula natin is volumetric flow rate of gas and frontal area of mist eliminator. Okay? So, for mesh pads, ang allowable VF is 3 to 4 meters per second lang. Yung phase velocity. Pag kasi masyadong mabilis yung phase velocity natin, hindi na magiging efficient yung mist eliminator natin. Ibig sabihin, may mga liquid droplet na nalalampas sa mist eliminator. Pag masyadong mabilis. Halimbawa, kung mesh pan, tandaan nyo ba ang mesh pan? Ang ibig sabihin ng mesh pan, ang mist eliminator, ang itsura niya ganyan siya. Para siyang strainer natin sa bahay. Ganun ang itsura niya. Ang limit lang nun ay 3 to 4 meters per second lang dapat ang phase velocity. Ang velocity dito sa phase ng mist eliminator. Yan ang ibig sabihin ng phase velocity. Naintindihan niyo, class. Okay. Next naman, pag vein or cyclone type naman, depende siya sa vendor recommendation. Kaya for this computation, ang gagamitin natin, ang assumption natin, lahat ng mist eliminator natin ay mesh pad type. Ganito siya. Another assumption. Hindi kasi natin pwedeng sakupin lahat. Kasi sakupin natin lahat, isang buong subject ng topic ng separator kasi. Okay. So, next naman natin, right? Itong ating nozzle sizing. So, ano yung maging size ng nozzle natin? Nozzle sizing is determined by velocity. Okay? Velocity ma'am ng ano? Kung gusto mong ma-determine ang nozzle size ng gas, ang formula niyan ay 4Q sub G over pi d squared. Okay? Kung gusto mong ma-determine ang formula ng liquid, ang nozzle size ng liquid, 4Q sub L over pi d squared. Okay? Okay? So, ang recommended limits daw ay 3 to 5 meters per second lang para sa liquid at para sa gases naman ay di less than or equal to 0.25 liters per second. Okay. Less than or equal to 0.25 meters per second. Okay. So, next naman ay wall thickness. So, ito yung pinaka-last natin ito-determine. Wall thickness is calculated based on ASME section A, division 1. Ang assumption naman natin sa wall siya ay thin cylindrical shell. Again, hindi natin pwedeng sakupin lahat. Kasi marami po tayong topic na i-discuss. So, for the sake of yung explanation kung paano mag-design ng separator, so doon tayo sa mga simple approach na. So, anyway, ang thickness is represented by T, and then multiplied by D, allowable pressure, and then design pressure. And then, R is the ratio. Okay? So, yung R natin yung ratio. Ang S natin class
Magkahiwalay yan ha, baka kayo malito. Ang S natin is the allowable stress in MPa, joint efficiency. Plus D, 0.6 times P. P is the design pressure. Okay? Okay? So this formula applies only if R over T R over T is greater than 10. Okay. So otherwise, Stick-Shell equations are required. But then, lilimit na lang natin ang ating computation sa tin shell. Okay. So dito sa tin natin, nag-a-add pa tayo dyan ng corrosion allowance. Yung tip, mamaya, sa example problem na lang, para maintindihan na. Okay. So let us discuss. Ano, okay na? Cisco mo. Patawag ka na ba sa iyo? Okay. So, horizontal. Let us discuss this problem. A horizontal three-phase separator processes a stream under the following operating conditions. So, given ang gas volumetric flow rate, given ang liquid volumetric flow rate, given ang gas density, liquid density, and the K value. So, ito klase yung ating mga assumptions. Tulad nung sinabi ko sa inyo, alam ko sa inyo or sa kabilang session sa banggit, itong assumptions na ito ay ililista ko din sa ating problem sa exam. Hindi nyo ito kailangan sa uluhin. Hindi nyo siya kailangan i-memorize. Ang kailangan nyo yung maintindihan kung paano siya i-solve. Okay? So, ang service natin is a gas, oil, and water. Ang mist eliminator natin is a horizontal wire mesh pad. May binigay na droplet cut size na in range. Ang clean phase velocity, binigay na approximately 3 to 4. So, mamaya magbibigay ng exact value dyan ha. Kaya lang ipinakita ito para lang aware kayo kung ano ba yung mga typical range. Halimbawa, dito sa droplet cut size, 5 to 10 micrometer siya. Sa clean phase velocity, pwedeng 3 to 4 meters per second. Ang hold-up time or retention time is 120 seconds for oil-water separation based on API 12J. Ang foaming, not significant. So, ibig sabihin, non-foaming yung ating not necessarily not foaming, pero kung may foaming man siya, insignificant yung boiling. And design pressure is given at 1 MPa. Allowable stress S is equivalent to 138 MPa. Joint efficiency is 0.85 and yung corrosion allowance is 3 mm. Okay. So, ang first step natin again is to compute gas handling capacity using the Souders-Brown equation. Okay, so again, ang sabi, separator daw, the gas phase leaves through the top. Okay, so pag mabilis yung masyado yung movement ng gas, magkakaroon ng entrainment ng liquid droplet. Nahihila niya yung liquid droplet, reducing the efficiency and risking damage to the equipment. Okay? So, kaya nire-reduce, nililimit natin yung gas handling capacity at yun yung unang check. Okay? So, sa Souders-Brown equation, isa-substitute lang natin yung given. Given ang K at 0.107, given ang density ng liquid at ng gas. So, makakompute natin ang V sub S as 1.339 meters per second. Okay, next. Ang required gas cross-sectional area naman, tulad ng sabi ko, ito, ang ina-assume natin dito ay yung ating gas at liquid ay 50-50. Ano? Dito yung gas, dito yung liquid, dito yung gas. So, ang kinakompute nito ay ito. So, this is the required gas cross-sectional area. Hanggang dun lang dapat siya. Hindi siya dapat malampas doon. So, ang gas cross-sectional area natin is U sub G o biglang na-determine natin V sub S. Okay, so yung 1.2 given siya class. And then ito.
Yun na-determine natin yung velocity, 1.339. So, makakakuha tayo ng value ng 0.896 meter square. The actual or the true gas cross-sectional area or the gas area is equivalent to A sub T. Actual gas area is equivalent to this. Pampalito ito. Ito yung actual gas area ha, this one. Actual or true gas area. Okay. So, wag mo nyo munang pansinin yung iba at sasabihin ko sa inyo. Ito muna, dito muna tayo mag-focus. Okay, ang tanong, meron ba tayong given na R na radius at height? Meron wala? Wala po. Ano? So, paano po tayo magkakaroon ng value ng radius at height? Okay, so tayo po ay manghuhula. Magta-trial and error tayo. Ano? Okay, so paano po kami magsisimula kung anong value ang aming huhula? So, depende sa inyo. Depende sa discarding nyo. Actually, kung paano kayo maghuhula. Pero, ang ulo nyo is, magkakaroon kayo ng ano dyan, is, kung horizontal or vertical, balikan natin yung problem. May sinabi ba siya kung horizontal or vertical? May binulit siya. Horizontal. Horizontal, ibig sabihin, dapat mas maliit yung kanya. Tama, maliit pa rin naman yung kanya. Ang kanyang, mas maliit talaga ang diameter niya. Scratch niya yan at yung applicable pala sa storage tank. Hindi pala siya, hindi nga pala siya applicable dito. Anyway, ano kayo magsiset kayo ng value. So, kung saan kayo magsisimula, depende sa inyo. Dito din natin makikita kung kayo inanunulan ng inyong problem set, ng inyong exam. Kasi imposible naman pareho kayo magsimula sa 1. Imposible pareho kayo magsimula sa 2. Okay. So, assume natin na ang diameter natin is 1 meter. So, ang magiging radius natin is 0.5. Diba? Mag-set tayo ng 0.5 meters. Ano? Mag-set tayo ng height ng 0.5 meters. Okay. So, ang next natin, ang A sub G natin, ito yung gagamitin natin formula para makuha yung actual gas cross-sectional area using these values. So, 0.5 yung R natin, direct substitution lang. Substitute yung R sa H. Ano, pag kinumpute natin yan, may makukuha tayong value na 0.3927 meters square. Okay, ngayon, ipakompute natin yung A required, yung A sub G, A required using this gas cross-sectional area over yung velocity na na-determine natin. Okay? So, yung A required is 1.2. Again, this is given, the 1.2. And then 1.339, saan po lang galing? Dito po. Ito po yun. 1.339. Yung allowable superficial gas velocity. Okay? Saan po nang galing yung formula na yun? Ito po yung formula na yun. Ito po. Ito. Yung sinasabi mo na A required. Okay. Ayan. So, pag sinubstitute natin, ang makukuha natin A required is 0.896 meter square. So, ang sabi class, the design must satisfy ang A sub G natin with respect to the height and the diameter must be greater than or equal to the required. Okay, gas constraint. Okay, so, saan daw nagpunta si ano? Saan? 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 Sa school? Magsasabi sa kanya pa uwi. Pagdating niya sa kambo na wala sa kanya po. Hinanap daw niya, hindi niya makakita kaya umuwi. Okay. Okay. Kung ang ating daw gas cross-sectional area is less than the required, gas velocity would exceed the safe limit. Ulitin natin na. Kung ito daw, ang gas cross-sectional area ay mas maliit kaysa sa required or mas mababa kaysa sa required, ang mangyayari daw,
yung gas velocity natin, yung Vs, would exceed the safe limit. Ano ang gagawin natin? Pag ang naging result natin ng AG at TREC ay mas malaki ang required at mas mababa ang AG, i-increase daw natin ang diameter or yung interface. So sa case natin, diameter ang pwede natin i-increase. Okay? So diameter yung pwede natin i-increase. Samantalang kung halimbawa ang makuha nating value ng E sub G or yung actual gas area is greater than or equal to the required area, okay, gas capacity is satisfied for that vessel. Meaning, in short, dapat ang makuha nating value ng E sub G, yung gas, yung ating true gas cross-sectional area or yung actual gas cross-sectional area is mas malaki compared sa required. So, dapat greater than or equal to doon sa required. So, tingnan natin ha, di ba nang hula tayo ng diameter ng D. Yan, nahula tayo ng diameter. Tapos, ang lumabas, kinompute natin yung A sub G. This is the actual. Kinompute natin si A sub G or yung required. Ito yung required. Tandaan ha, ang required ay 0.896. Tapos, ang ating actual is 0.3927. Okay? Ito pa nga record, sorry. Alam mo, ito yung record natin. 0.896 na nito siya sa baba. 0.3927. Since si 0.3927 ay mas maliit o mas mababa, is less than 0.896, that D equals 1 meter fails. Nag-fail siya kasi dapat ang condition, mas malaki dapat si A sub G compared kay required gas cross-sectional area. So, ang gagawin natin, class, is tataasan natin kasi mababa yung nakuha natin AG sa 1. So, para lumaki yung value natin, magtatry tayo ng mas mataas na diameter at height. So, ang try natin ay 2. Magtatry tayo ng 2. So, ang R natin is 1. Magtatry tayo ng mas mataas na height na 0.8. So, direct substitution lang siya. Makakakuha tayo ng value na 1.173 meters squared. So, yung 1.173 meters squared ay mas malaki na ngayon kesa sa required na 0.896. Since nasatisfy na natin yung condition, yung diameter na 2 pass the gas capacity constraint. Therefore, all throughout the computation, ang gagamitin natin diameter is 2. Tanong, ma'am, ibig sabihin pwede pong magkaiba-iba kami ng diameter at height? Yes. Kaya sa isang solution, maaaring sa isang problem, maaaring magkaiba kayo ng sagot ng diameter at height. Kasi pwedeng hindi ka mag-start sa 2, pwedeng mag-try ka ng 1.5, pwedeng mag-try ka ng 1.75, mag-try ka ng ibang height na halimbawa ay 1.5. So, magkakaiba kayo ng magiging value ng diameter at height. Kasi ang purpose naman is, dapat lang, ang goal naman is para mas masatisfy mo yung condition na mas mataas ang value ni actual gas cross-sectional area kaysa dun sa required gas cross-sectional area. Ganon din po ang magiging setup sa computation ng storage tank na i-discuss natin dito. Okay. So, computin natin ang total area natin using this. Since ang diameter natin ay 0.2, ang R natin is 1. Ang magiging total area natin is 3.14. So, ano magiging liquid natin? Ang ating gas cross-sectional area ng liquid phase. Diba? A sub D is equals to A sub L plus A sub G. Okay? Ang A sub L natin ay pwede natin ma-derive dito sa formula. Diba? So, pag kinompute natin yan, yung A sub L natin is equals to 3.142 A sub T less A sub G na 1.173. So, posibleng iba-iba kayo ng value dito kasi pag iba ang
ginamit kong density dito sa A sub J, iba din na magiging, density, diameter, iba din na magiging A sub J mo, o yung actual gas cross-sectional area. So, ang A sub L na nakuha natin using the 2 meters diameter is 1.968 meters squared. Next naman is the determination of the liquid hold-up length. Ang L total natin is actually the liquid hold-up length with the allowance 2 times diameter. So the formula for the liquid hold-up length is L sub H is equals to Q sub L, the volumetric liquid flow rate. T sub H is the hold-up time or the retention time. A sub L is the gas cross-section, liquid cross-sectional area. Okay, so direct substitution, itong 0.15 na volumetric flow rate given, itong retention time given, itong 1.968, ito siya. Okay, so makakakuha tayo ng value na 9.146. Ito pong value ito lang yung L sub H. Ngayon, para makuha natin ang L total, ulitin ko. Kung halimbawa, ito yung ating separator, okay? Ito yung area ng ating liquid. Ang A sub L ang ano natin dito, ang L sub H ay ito. Yan. So, ito lang yung allowance natin. Space lang for liquid. Pero, kahit nga may divert na nagkakaroon ng slashing, kaya, kailangan meron kang allowance for the additional slashing, may space. Kasi ito yung 2 times D. Itong space na ito. Ito yung 2 times D. Okay? Ito yung L total natin. Okay? So, yung L total natin is L sub H plus 2D. Ano po yung D? Diameter. Ano po ba gamitin na diameter? 2 meters. Kasi yun yung okay kanina, di ba? Ito siya. Yung assumption natin na 2 meters, ayan. Kaya sabi ko sa inyo, iba-iba ang magiging sagot ninyo. Kaya dito makikita ko kayo na nanungulan. Ayan, ang L total ninyo is 13.146 meters. Next, mist eliminator. Again, ang design ng mist eliminator is represented by the phase velocity. Okay, so ang phase velocity natin, yung, ang sabi dito, since we assume, yes, ano po yun? Question lang. Yes po, go ahead. Ito po ay Medyo choppy ka dyan. Ayusin mo ng konti ang iyong mic po. hello po, ma'am. Sige nga, try ulit. Yung i-required, ITG po. Dapat greater than i-required. Oo, dapat mas mataas siya dun sa iyo. Yung, ano po yung mas ideal nun kapag change po natin yung dapat closer po ba sa or basta makahigit lang po siya? Hindi, dapat basta makahigit lang siya. Dahil dito naman wala tayong sunset na yun. Basta makahigit lang siya. Yung yung layo siguro. Medyo mahirap kasi ma-determine kasi masyadong malayo. Yung inyong issue, magkakaroon ng oversizing. Kaya lang, wala naman tayong basis kung oversizing siya o hindi. Hindi ka, kung mag-oversize siya o hindi. Kasi nga, ang magdedetermine ng oversizing ay yung manufacturer, yung gagawa ng separator. So, marami silang kinukonsider na standards at tables. Kaya for the sake of class ng discussion, yun yung gagamitin natin ha, basta siya ay mas mataas doon sa required. Pero as much as possible, the ideal is mas malapit doon sa pag kasi sobrang, halimbawa, nanggasyon ka ng radius na 13 meters. Compared mo dun sa tamang radius na 2 meters, di ba? Makikita mo naman yun. Ang laki ng difference. Ibig sabihin, may mali dun sa akin. May mali doon sa aking design. So, nasa sa inyo na yun. Kung halimbawa ay okay lang sa inyo na 13 meters, ganun kalayo. Dun sa supposed to be 2 meters. Hindi na lang ako magseset ng kung gaano kalayo kasi medyo mahirap mag-set mo lang walang basis. Since marami din naman tayong ginagawang assumption. Okay?
So, next naman natin ay, excuse me. Okay, since we assume that the mister spans the full vessel, ibig sabihin, ang assumption ba tayo dito? Nalagay ko ba dito natin? Wala. Okay, anyway, ilalagay ko na lang yun. Dito daw sa demister design, ang assumption natin ay ang design daw ng ating demister or mist eliminator ay ganito. Halimbawa, ito yung ating separator. Ang demister natin ganito kalaki. Buong internal diameter. Hindi katulad ng nasa drawing natin. Ang mga nasa drawing kasi natin, ano itsura niya. Ngari, ito yung separator. Nakaganyan lang siya, diba? Nakabitin lang siya dyan. Hindi ko pala nailagay sa unahan na may assumption tayo na yung demister ay buong internal diameter ng vessel ang sa okay, anyway, ilalagay na lang natin. I-assume na lang natin na nandun siya sa unahan. Pero next time, sa mga problem, i-specify na lang natin. Anyway, since hanggang buong internal diameter ng separator, ang sakop ng demister natin ay mist eliminator, ang frontal area nga naman itong frontal area natin, ito, diba? Itong frontal area natin, yan, ito. Okay? Ang frontal area natin is roughly the total circular area, total circular cross-section. Okay, so ibig sabihin, ito siya. Kasi kung halimbawa, di ba ito yung cylindrical naman, kung buong internal diameter, ano yung top view natin? Kung buong internal diameter ng separator ay sakop ng demister, ibig sabihin, equivalent lang din siya dun sa total area, which is yung A sub T. Diba, anong formula natin ng A sub T? Balikan natin, pi r squared. Diba? Ito siya. Pi r squared. Ulitin ko, bakit po ma'am yun ang naging formula ng ating A sub F? Ay meron po tayong formula dito po ng A sub F. Kasi po, mayroong specific assumption dito sa problem na yung daw demister natin ay ka-size ng full vessel internal diameter. So, sakop na yung buong internal diameter ng vessel. Kaya, equivalent siya sa A sub T. Gets nyo ba? Ito hindi applicable sa lahat ng problem. Dito lang sa problem na ito specify na ganun kalaki ang demister kasi yung laki ng internal diameter. Gets po? Class. Okay. So next, since meron na tayong value ng A sub F, makakompute na natin ang formula ng B sub F. So ano ulit yung ating B sub F? Ano ang kanyang formula? Balikan natin na since wala pa kayong kopya ng inyong lecture notes. So ang B sub F natin is called phase velocity. Again, yung velocity ng gas sa phase or dito sa surface ng ating mist eliminator. Okay? So ang formula po niya ay volumetric gas flow rate over A sub F. Okay? Volumetric flow rate over A sub F. So, since meron na tayong value ng A sub F at may given ng volumetric gas flow rate, ma-determine na natin si B sub F. So, direct substitution 1.2 at itong 3.142 ay makukuha tayong value ng B sub F na 0.38 meters per second. Okay? So, take note ha, meron tayong in-specify dito na sabi, yan, ito daw, ang allowable clean phase velocity daw pag mist eliminator ay approximately 3 to 4 meters per second. Ano po ibig sabihin dito? Pag mesh eliminator, pag mesh, wire mesh pad ang gamit ng demister or mist eliminator, pag ganyang type, ang gamit mo, ang allowable phase velocity ng gas ay 3 to 4 meters per second lang. Okay? 3 to 4 meters per second lang siya. Naintindihan class? Naintindihan po. Okay. So dito, pag na-determine natin si B sub F, ayan, makikita nyo kung labis na ba kayo.
ano kung masyado bang mabilis yung inyong B sub F. Itong B sub F actually, isa ito sa mga way para inyong ma-check kung yung inyo bang na-determine o na-assume na diameter, sorry class, marag na, diameter, yung na-assume yung diameter ay masyadong malaki o masyadong mataas. Kasi, pag halimbawa masyadong malaki yung nakuha ng R, for example, let's see, kung ang in-assume natin R dito is halimbawa ay R is equal to kunyari ay 5 meters. R yan, ibig sabihin ang assumption natin, diameter is 10. Compute nga ano magiging E-something natin kung ang R natin ay 5 meters. Compute. Ano magiging natin? E-something, pi R squared. So, pi 5 squared. Ano sagot? Class? Ano nangyari? Uy. Ang sagot. Wala kayong kalki sa inyong gilid. Para naman kayo may class participation. Sino pa mag-volunteer? Pi 5 squared na. Pinapakita ko lang ito sa inyo. Pwede nyo gamitin as clue para malaman kung sobra-sobra na ba yung aking naging assumption sa diameter. Okay, anyone? Hala. Yes po. Sino po yung base ng paki-open na lang ng mic. Ayan. Sino po si Bormo? 78.54 po. Wait lang, anong section niya? Section 2 po. Or 102. Okay, sige, magre-record kasi ako ng presentation. Okay, ano ulit tining yan? Ulit? 78.54 po. 78.54. Okay. So, since ito nga yung assumption natin, yung A sub F natin is equals to A sub T, pag sinubstitute mo sa 78.54 dito, ano magiging B sub F natin? Ano magiging B sub F natin? Isin na kayo ng pagdating ng bomba. Yes. Gel. Pag sinubstitute po yung 70, magiging velocity po ay 0.0153 po. 0.0153. So, ang sabi, 3 to 4 meters daw ang ating approximately 3 to 4 meters per second. So, bagsak siya dito. Ano daw ibig sabihin pag mababa ang ating phase velocity? Oversizing kasi masyadong mabagal ang flow ng gas. Kita nyo, masyadong malaki ang inyong ratio, ang inyong, ano ba? Ratio. Teka lang ha. Sabog na si Mandis. Ang hirap pala pag ang problem ay panghapon. Dapat pala ang problem ay pag umaga. Dahil ang inasyon yung radius, my God, ay 5 meters. Ano ang diameter natin? 10 meters. Masyado siyang malaki, di ba? Compared dun sa 2. So, dito nyo makikita kung kayo nag-oversizing. Kasi ang phase velocity niya 0.0153. Balikan nyo itong nasa lecture notes. Sabi dito, pag masyadong mabagal or maliit yung ating phase of F o yung phase velocity, it will lead to oversizing. Oversizing far below the 3 to 4 meters per second. Pag naman masyadong mataas, it may cause droplet entrainment kasi masyadong mabilis. Gets niya? Yes. So, pwede nyo gamitin yung visa to check. Naintindihan ko. May class konti na lang, isang oras at kayo pagsasagutin ko na kayo magsasagot. Next, the minimum required internal flow diameter. So, minimum required internal flow diameter. So, yung minimum required internal flow diameter natin
Ay, sabi, the outlet lines must keep velocity below a cap. Okay, ulitin yung outlet lines daw. Ano daw yung outlet lines natin? Ang horizontal. Ito siya. Ito ang gas. Ito ang liquid. Okay, ito ang gas. Yung outlet lines daw natin, ito ay kailangan i-keep yung velocity below a cap. Okay? Para daw hindi magkaroon ng erosion. In short, kailangan may limit ang velocity dito sa outlet lines natin. Hindi pwedeng masyadong mabilis. Okay? Kasi kung masyadong mabilis, magkakaroon ng erosion. Pwedeng magkaroon ng flashing dito sa part nito. Ano dahil yung mga volatile matter? Control valve instability. Ano dahil may control valve? And excessive pressure. Right? So, ang kailangan daw natin gawin ay isize yung minimum internal diameter nito, internal diameter nito dalawa. Ito, that keeps Vmax o yung maximum velocity at the design flow rate, volumetric flow. Okay? So, para ma-compute natin ito, kailangan natin mag-assume na design cap. Ano yung limit? Kasi para ma-compare natin, ano yung limit? So, for this problem, ang limit daw natin is assumed at 4 meters per second. Again, ibibigay po ito ninyo. Pwede pong hindi yan ibigay ninyo, pero ituturo ko sa inyo kung paano ang gagawin pag hindi given yung Vmax. Okay, so for this problem, given siya. Huwag mali. Okay, so ito yung formula natin, ang ating volumetric flow rate, velocity times area. Ang area natin, ang formula is pi d squared over 4 or pi r squared. Okay, so yung minimum diameter ng outlet is equivalent to the square root of 4 cube over pi times maximum velocity. Ito po yun. Transpose lang siya. Diba? Ginawa Q is equals to Vmax. Ito siya, ito plus. Ang A ay equivalent sa pi d squared over 4. Okay? Tinranspose lang po siya. Pag tinranspose po natin ito, itong D sa kabila, itong Q sa kabila, ang mangyayari is, magiging formula is the minimum diameter is equivalent again sa minimum internal diameter. Kaya B-min siya. No, minimum diameter. Is equivalent to 4Q, ito siya, over pi times maximum velocity. Okay, ang 4, okay, times 1.5 at 0.15. Saan po nanggaling yung 0.15 natin? Ang 0.15 po ay nanggaling dito sa liquid volumetric flow. Okay, ma'am, bakit po liquid? Yan, walang. Bakit po liquid volumetric flow rate ang kinuha natin? Kasi yun nandito sa problem natin. Pero pwede natin kunin yung outlet diameter by the gas. So pwede din natin kunin yung outlet diameter by gas. So ang kinuha lang natin dito sa problem na ito ay for liquid. Okay. So 4 times 0.15 volumetric flow rate ng liquid over pi times yung maximum velocity, assuming na siya ay fluid kasi. Ayan, fluid velocity. So kaya ang ginamit natin ay Q. So ang maximum fluid velocity natin ay 4 meters per second. Okay. So pag kinagpit natin yan, ang magiging result ay 0.2186 meters. Ibig sabihin, ito yung minimum diameter ng outlet na ito. Ang minimum diameter must be 0.2186 meters. Naintindihan guys? Pag ang given po ay gas velocity, hindi ito fluid. Ang given ay gas velocity. Okay? Ang gagawin niyo dito, ang magiging formula niyo is D minimum
is equals to 4 times volumetric flow rate of gas over pi times maximum. Kasi, kung ang given ay gas, gets niya. Pero kung ang given ay fluid, ang kukunin nyo ay D for liquid, for fluid diameter. Gets po, naintindihan gas. Okay, naintindihan. Okay. Yung shell thickness natin, class, can be determined by this formula. Okay. So, madali lang ito. Itong pinakamadali kasi lahat given dito. Yung design pressure, given na ito, nasa problem natin ito. Yung ratio natin, di ba, ang diameter natin ay 2. So, ang ratio natin is 1 all over 138, yung allowable stress natin. And then yung E, joint efficiency. Ang joint efficiency class ay ano? Ang ibig sabihin lang yan ay kung gaano ka-efficient yung pagkaka-welding ng mga plates. Kasi para makagawa ka ng separator, kailangan mo ng metal plates. Yung metal plates na yan, yung pagdidikit-dikit through welding. Ano, yun yung ibig sabihin ng joint efficiency. Ayan, anyway. Ang joint efficiency natin yung ayan. Minus 0.6, constant ito, times P, yung design pressure natin na 1 MPa. Kaya siya 1. So, ang magiging thickness natin, ng shell is 8.6 millimeters. Pero ito yung sinasabi ko. Yung nominal thickness natin ay equivalent sa shell thickness. Okay? This is the shell thickness. Yung nominal thickness is equal to shell thickness plus corrosion allowance. Ang corrosion allowance ay given sa problem. Given ito. Pag nakuha mo itong shell thickness na 8.6, ipa-plus mo lang sa given ng corrosion allowance, yun na yung makukuha mong nominal thickness. Sa problem na ito, 8.6 plus 3 mm na given corrosion allowance, 11.6 millimeters na nominal thickness. Okay? So, wag na naman ang pansinin itong select 12 mm nominal shell kasi hindi naman ako nagsama ng table. I-as-is ko na lang muna siya. Kung ano na-determine nyo, hindi na ako nagsama ng table kasi makapal yung table. Dadami ang page na inyong lecture notes. Kaya hindi. Dad mahinig. Ito yung magiging sagot. Okay, sana po naintindihan. Magpapasagot sana ako sa inyo, kaya lang naisip ko, wala naman kung anong module. Hindi nyo maiintindihan yung pagpasagot unless meron kayong kaharap na module na hirap magsagot doon sa iba na hindi naman mabilis mag-take down notes ng mga internet connection. So, next meeting na lang sa face-to-face, much better. Face-to-face yung ating magiging computation. Ang computation natin ay magiging recitation niya din yun. So, pwede kong mag-volunteer, pag wala ng volunteer, tsaka tawag ng pangalan. Okay. So, let us continue with the hydration. Again, yung review nitong problem ay sa face-to-face natin gagawin. Okay lang. Kasi sa tingin ko mas effective yung computation kaysa pag-online. Nahirap kasi pag-online. Okay, next naman ay dehydration system. Ang dehydration system naman natin ay dito natin nag-discuss kung ano ba yung process na pinagdadaanan ng natural gas para ma-remove yung liquid droplets na nakahalo sa kanya at pumasok doon sa transportation and storage quality. Okay. Pero mamaya po tayo magpunting magdaan ng siguro mga 10 minutes kaya naman or mga 5 minutes at least at ang aking throat ay nadadala. 5 minutes for 20.
Okay, mula po sa let us continue our discussion. Again, sa dehydration system tayo. So, again, natural gas undergoes a process of dehydration in order to remove the water vapor present in the natural gas. Yung kasing water vapor, kaya siya nire-remove, it's because of one, yung anong tawag dito, transportation and storage standard. Okay? So, yung kasing yung tubig na nakahalo sa natural gas natin, it can cause hydrate formation. Ang hydrate formation, ang gagaling siya sa tubig. Ano? Paano ba nagkakaroon ng hydrate? Nagkakaroon ng hydrate kung halimbawa bumababa yung temperature ng natural gas. Ang natural gas kasi is kept at low temperature. Mababa yung temperature. This is in order to avoid yung sudden yung evaporation. So pag nagkaroon ng evaporation, pwede nagkaroon ng sudden spontaneous combustion. Kasi ang natural gas, wala naman siyang amoy. So pag halimbawa, nagkaroon ng leak sa natural gas, nagkaroon ng leak, so wala kang amoy sa natural gas, hindi alam ng mga tao na may naggas na pala sa hangin. Ikaw kung si Kuyang trabahador, nandun naman siya sa smoking, designated smoking area ng company. Pero dahil may natural gas sa hangin, yung pag-light niya, pag sindi niya ng lighter, it may cause continuous combustion. So, kaya very, tawag dito, stringent ang standard ni natural gas. That's why it's kept at a low temperature. Anyway, dahil ini-store siya at low temperature at tinatransport siya at low temperature, yung tubig na nakahalo sa natural gas, magkukos ng hydrate. Alam niya yung tubig, pag inilagay natin sa ref, nag-i-start siyang mag-yellow. So, parang ganun yung hydrate. Yung magsisimula pa lang siyang mag-yellow. Kita niyo parang yung mga solids na nabubuo doon. May mga yellow na nabubuo doon sa surface ng natin. So, yun yung ibig sabihin ng hydrate formation. At ano ang disadvantage ng hydrate? Ang hydrate gas, nabara siya sa mga filters. Yun kasing buong transportation sa pipeline ng natural gas at sa storage niya, mayroong mga filters na dadaanan. Halimbawa, filter sa valves. Mayroong mga filters sa valves natin. So, pag halimbawa, nagkaroon ng pagbabara, kumbaga mag-yellow in short, kasi may tubig yung pwede ng pag-yellow. So, pag nagkaroon ng pag-yellow dito sa ating filter, mababawasan yung flow diameter ng natural gas. Okay? Isa pa, itong tubig kasi sa production plant, meron siyang dissolved na corrosive material. Bukod sa magkakaroon ng magre-reduce na yung internal diameter, posible din siya mag-cause ng corrosion or erosion dito sa internal diameter ng pipeline o kaya isa. Okay, against kanyang storage. Okay, so yun yung disadvantage ng pipeline. Again, nag-cause ng corrosion. Ang corrosion ang gagaling sa tubig. Kasi may mga corrosive material na nakadissolve sa tubig. Naintindihan ko. Bakit meron yung tubig sa natural gas? Class, intindihan. Alam mo, bros, na. Okay. Next. Nare-reduce niya yung flow capacity kasi nabara siya. Posible siyang pumara doon sa mga filter. Okay. This process lowers the gas dew point. Okay. It lowers the gas dew point so that the condensation does not occur during transportation and processing. Iniiwasan kasi yung condensation ng natural gas as well as condensation ng water kung meron ng konti.
Kasi, a natural gas from production facility, hindi pa 100% free from water. Merong traces of water vapor na natitira dyan. Isa ding dahilan, kaya mababa yung temperature ng transportation gas at yung storage niya is to avoid potential condensation kung may natitirang traces of water vapor. Sisiskotero pa lang. Okay? Okay. So, merong tatlong category. Okay. So, we have the liquid phase process, the solid phase, and other specialized method. Okay. So, unahin natin na isinamarize ko ito into a table para mas madaling maintindihan. So, unang method natin is the glycol absorption. Nabanggit natin ito dun sa discussion separation process. Glycol. Ang glycol is present in different forms. Triethylene glycol, tri. Diethylene glycol, ethylene glycol, and tetraethylene glycol or TRAG. Itong glycol, liquid siya. Okay, liquid siya. At ito ay ginagamit para ma-reduce yung water content up to excuse. Okay. So, ginagamit ang glycol dehydration para ma-reduce ang water content by 4 to 7 pound per million standard cubic feet. Okay. Ang dew point na ginagamit dito is, ang dew point ng natural gas natin is negative 12 to negative 40 degrees Celsius. So, may papakita ko sa inyong video para maintindihan paano nag-work ang glycol dehydration. Wait lang. Hirap kasi pala. Sinabi ko lang sa inyo. Kaya kung basahin mo lang sa inyo lecture. Wait lang.
Ma'am Red, good afternoon po. Wala pong audio yung video po. Okay, so mag-stop muna po tayo dito sa glycol dehydration. Tapos ako'y masakit na lalamig. Mag-stop na muna tayo dito sa glycol dehydration. Nakalandrain na aking lalamig. Pag pinilit ko po, baka ubuhin na lalo ako. Medyo parabas na yung frequency. Anyway, so mag-stop tayo sa glycol dehydration. So sa next meeting natin, which is on Thursday, we will be having another problem for the computation of the design parameters of the separator. And then we will continue this discussion with the dehydration process. Also, magkakaroon tayo ng kaunting review dun sa mga na-discuss na natin para may pang-dagdag din kayo sa recitation. Okay po? So, tayo ay 43 dito sa akin. Enroll po sa akin ay 44. Nasaan kaya yung iba? Nawawala yung iba. Okay. So, magkatanan sa tayo nga. Again, 1,
Present po. Okay. Next ay si Balasta. Wala si Balasta. Paki-call out si Balasta. Barrera. Present po. Present po. Okay po. Bartolini. Present po, ma'am. Bautista. Present po. Bilog. Present po. Bourbon. Present po, ma'am. Buwan. Present po, ma'am. Cagitla. Present po. Acobres. Present po. Clarete. Present po. Costello. Present po, ma'am. De Castro. Present po. De Chavez. Present po. De Guzman. Present po, ma'am. Jonah. Present po. Di Pasuki. Present po. Ebora. Present po. Enriquez. Esteban. Good afternoon po, ma'am. Present po. Lorendo. Good afternoon po, ma'am. Present po. Garcia. Present po. Esmundo. Present po. Gonzales. Present po. Marina. Present po, ma'am. Holgado. Present po. Lansangan. Present po. Labaton. Present po. Gloria. Present po. Valentano. Present po, ma'am. Marali. Present po, ma'am. Narasigan. Balikan ko sa Marasigan. Mindanao. Nunez. Present. Pelina. I call out si Pelina. Periodiko. Quijano. Paki-open naman. Present po. Sinong present? Ang dami kong nami. Sino ka? Anong apelido mo? Quijano po, ma'am. Quijano po. Quijano. Aranicat. Present po. Cebolino. Present po. Tagudin. Good afternoon po, ma'am. Present po. Okay. Valderrama. Present po, ma'am. Villafuerte. Present po. Okay po. Balikan natin si Balasta. Si Marasigan. Yes po. Ma'am, nandito po kanina sa Sige. Tanong mo na lang baka makakabalik mo. Pelina. Wala si Pelina. Good afternoon po. Hello po. Nag-reconnect lang po. Present po. Periodiko. Present po, ma'am. Na wala lang po yung audio, ma'am. Okay po. Baka makakahabol si Marasigan Crystal. Si Balasta nandito. Yes po, ma'am. Present po. Okay po. Wala namang answer yan. Sige po. Pag po may dating gabi, pag po may nag-send ng screenshot ng Meet sa GC, pwede na po mag-meeting. Okay? Thank you po.